Nagsisigaw ang babaeng Kananea sa pagmamakaawa kay Jesus upang pagalingin ng kanyang anak. Subalit, pinipigil at pinaalis siya ng mga alagad, sapagkat siya'y hentil. Ang mga Hudyo ay hindi nakikihalubilo sa mga hentil ayon sa kaugalian, sapagkat ang mga ito ay pagano at mananamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagpupumilit ang babaeng Kananea na mapansin ng Panginoon upang pagbigyan sa kaniyang kahilingan. Mga bata, itutuloy na natin ngayon ang kwentong ito at panoorin natin lahat ang iba pang mga pangyayari sa kasaysayang ito. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel." Panginoon, maawa ka! Sakloloan mo ako! Hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Yun lang po ang hiling ko. Maawa po kayo. Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa babae, "O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari ang ayon sa ibig mo. Gagaling ang iyong anak sa oras ding ito." Salamat po, Panginoon! Salamat po! At umalis si Jesus doon at nagpatuloy sa paglalakbay. At pagkaraan ng 6 na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, si Santiago at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang muka na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kaniya. "Panginoon, mabuti sa atin ang tayo dumito. Kung ibig mo'y gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sayo at isa ang kay Moises at ang isa kay Elias." Samantalang nagsasalita pa si Pedro, ay biglang isang maningning na alapaap ang lumilim sa kanila. At narito, ang isang tinig na mula sa alapaap ay nagsabing, "Ito ang sinisintak ng anak na sa kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan." At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasob sila at lubhang nangatakot. Panginoon ko! Pagkatapos ng mga bagay na yaon, lumapit sa kanila si Jesus at sila'y tinapik. "Magbangon kayo at huwag kayong mga takot." Panginoon, nawala na rin si Elias at si Moises. Tayong 4 na lang uli ang naririto. Panginoon, nawala na rin ang liwanag at nawala na rin sila Moises at Elias. Huwag ninyong sabihin sa kanino man ang pangitaing ito, hanggang sa ang anak ng tao ay ibangon sa mga patay. At pagbabalik nila sa karamihan, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod at nagsabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak, sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap. Madalas, nagsusugba siya sa apoy at sa tubig. Pinahihirapan siya ng isang demonyo. Dinala ko na siya sa iyong mga alagad, pero di siya napagaling. "O lahing walang pananampalataya at taksil! Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin niyo rito sa akin ang bata." Pinagwikaan ito ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kaniya, at ang batay gumaling mula ng oras ding iyon. Salamat po, Panginoon! Uuwi na po kami. Sige, mag-iingat kayo. Sandali lamang at napalabas agad niya ang demonyo sa katawan ng bata. Gumaling agad ang bata. Ang bilis. Oo nga.
Nang magkagayoy, lumapit ng bukod ang mga alagad kay Jesus. Bakit baga di namin napalabas yun? Dahil sa kakaunti ang inyong pananampalataya. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkakaroon kayo ng pananampalatayang kasinlaki ng binhi ng mustasa, ay masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito ay lilipat. At sa inyo'y hindi may pangyayari. Datapwat, ang ganito ay hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Kita niyo na mga kids? Kailangan pala sa mga ganoong pagkakataon ang maningas na panalangin at pag-aayuno para mapalabas at matalo ang mga demonyo. Kayo ba ay nananalangin din palagi? Dapat wag ninyong kalilimutan ang bagay na yaon upang ingatan tayo ng Diyos sa Kanyang pangalan. Sa susunod na kabanata, sa kwentong ito, matutunghanin niyo ang iba pang mga mabubuting bagay na ginawa at sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. At tiyak na kapupulutan natin ng mga gintong aral sa buhay. Kaya, huwag kayong bibitiw ha. Tuloy-tuloy lang ang panonood hanggang sa ating matapos ang kwentong ito. O paano mga kids? Hanggang sa muli ha. Kita-kita tayo uli next time sa himpilang ito na naghahatid sa inyo ng mga kwentong hango sa banal na kasulatan. Hanggang sa muli, paalam! O mga kids, alam nyo na ba kung ano ang sagot? Kung sino-sino sa mga apostol ni Jesus ang kasama niya sa mataas na bundok? Kung A ang inyong sagot, tama, si Apostol Pedro, Santiago at Apostol Juan. At yan ay mababasa natin sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 17 at ang versikulo 1. At pagkaraan ng 6 na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya. At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. O mga kids, abangan nyo uli ang marami pang mga Bible trivia. Dito lang sa KNC Show. Magpapaalam na naman tayo. Oo nga, ang bilis ng oras. Imagine, kawi-welcome lang natin at ito, nagpapaalam na naman tayo. Pero hindi bale, sulit naman, di ba? Anong sulit? Sulit na sulit. Oo nga po. Dahil walang ibang pag-aaral ng Biblia na para sa ating mga kids, kundi dito lang. Kung kaya naman po, ang dami nating natututunan. Tama kayo mga kids. Huwag kayong mag-alala. Pati na rin kayo dyan dahil meron na tayong KNC sa umaga. Talaga po? Oo, at meron pa rin Sabado at Linggo, Moy! Wow! At teka mga kids, may good news pala ako sa inyo. At para sa inyo, alam nyo ba na ang KNC Show ay #1 sa webbyworld.com People Speaks? Ayan, nakita niyo po sa inyong television. At #1 sa current weekly overall, the hottest of the hot. Yan! Dahil sa inyo yan mga kabarkada kids, kaya ituloy nyo lang ang panonood, hindi lang sa TV, pati na rin sa internet. Kaya naman maraming salamat sa inyo. O paano, hanggang sa susunod, ako si Ate Rosel. Kasama ang mga Barkada Kids at ako naman si Kuya Eric, dito lang sa Kawan ng Cordero! Paalam!